Masaya kaming makita kayo muli, Sir Venge Mangan. Ngayon, ang kwentong ibabahagi ko ay naganap sa Quezon City. Ako, si Clara de la Cruz. Ako ay 32 taong gulang at noong nakaraang buwan, sinubukan ng kapatid ko na gawing libreng yaya ang aking pinapangarap na bakasyon. Ilang buwan kong pinaplano ang biyaheng ito sa El Nido, Palawan. Pasulyap-sulyap sa mga litrato ng puting buhangin sa pagitan ng mga meeting. Nagbibilang ng araw hanggang sa linggong, maaari ko nang i-off ang aking work email at maalala kung paano huminga ng maluwag. Nakabook na ang mga flight. Bayad na ng buo ang hotel. Nakahanda na ang aking out of office reply. Ang kailangan ko na lang gawin ay pumunta sa airport. Sa halip, 3 araw bago ang aking lipad, tumawag ang aking ate at hindi man lang nag-hello. Agad siyang nagsalita tungkol sa kung paano nag-cancel ang kanyang yaya at walang pasok ang mga bata. At kung gaano ito kaperpekto dahil maari daw akong manatili sa bahay nila sa loob ng 1 linggo. Nung ipinaalala ko sa kanya na aalis ako ng Maynala, tumawa siya na parang nagbibiro lang ako. Seryoso ka bang pipiliin mo ang bakasyon kaysa sa sarili mong pamilya? Bulyaw niya. Ang pagtulong sa pamilya ay masyado na bang mahirap para sa iyo ngayon? Sa loob ng 1 oras, nasa telpono na ang nanay ko at inuutusan akong mag-cancel. Tinatawag naman akong makasarili ng tatay ko. At bigla, ako na ang naging kontrabida dahil ayaw kong itapon ang libu-libong piso at ang minsan lang sa 3 taon na pahinga para lang magyaya. Hindi ako sumigaw. Hindi ko sila pinakiusap ang intindihin ako. Tinapos ko ang pag-iempake ng aking maleta, pinrint ang aking boarding pass, at sumakay pa rin sa eroplano. At nang makauwi ako, pumasok ako sa aking apartment, tumingin sa paligid, at natigilan. Hindi lang ako sinubukang i-guilt trip ng ate ko. Tumawid siya sa isang linyang hindi na niya maaaring balikan. Kung sa tingin niyo ang pagtangging mag-alaga ng bata ay hindi hahantong sa mga pulis, korte at isang pamilyang tuluyang nagkawatak-watak, ituloy niyo ang pakikinig. Kung ito pa lang ang unang beses na humingi ng pabor ang ate ko, baka bumigay pa ako. Pero hindi ito isang biglaang emergency lang. Ito ay isang pattern na nabubuo na sa loob ng maraming taon. Si Melba ay 3 taon na mas matanda sa akin. Noong mga bata pa kami, pakiramdam ko siya ang aking matalik na kaibigan. Magkasama kami sa kwarto, naghihiraman ng damit, nagbubulungan tungkol sa mga crush sa ilalim ng kumot. Noon, siya ang nagtatanggol sa akin sa mga bully. Binibigyan ako ng extra na dessert at sinasabihan akong kaya kong gawin ang lahat. Sa pagitan ng kanyang pagpapakasal, pagkakaroon ng 2 anak, at ang paglipat ko sa sarili kong bahay sa lungsod, ang eneryang big sister na yon ay naging ibang bagay. Noong una, maliliit na bagay lang. Uy, pwede mo bang daanan si Junjun sa eskwelahan? Na-stuck si Danilo sa trabaho. O kaya, may lagnat si Angel at pagod na ako. Pwede ka bang bumili ng gamot bago ka pumunta dito? Hindi ko inintindi. Mahal ko ang aking pamangkin at ang trabaho ko bilang event coordinator ay sapat na flexible para makaalis ako ng maaga paminsan-minsan. Pero ang mga hiling ay patuloy na lumalaki. Ang buong Sabado ng gabi ay nawawala dahil magte-text siya 1 oras bago ang kanyang shift. Free ka naman, di ba? Kailangan kitang magbantay sa mga bata. Kapag nag-aalinlangan ako, ipapaalala niya sa akin ang 1 beses na tinulungan niya akong lumipat ng apartment. Parang isang panghabang buhay na childcare credit yun na patuloy niyang kinukuha. Sa oras na nabook ko ang aking biyahe sa Palawan, pakiramdam ko ay hindi na ako ang masayang tita, kundi isang backup na plano para sa pag-aalaga ng bata. Sinabi ko sa lahat ang tungkol sa bakasyon 1 buwan bago ang petsa. Ikinuwento ko ang tungkol sa mga surfing lesson at paglalakad sa dalampasigan
Nag-save ng mga larawan ng mga hotel room sa aking telepono. Nagbiro na sa loob ng 1 linggo ay magpapanggap akong nakatira sa tabi ng dagat. Alam ni Melba ang bawat detalye. Iniirapan niya ako tuwing babanggitin ko ito, pero akala ko ay sarkastiko lang siya. Kaya nang tumawag siya 3 araw bago ang aking flight at nagsimula sa, "Okay, ito ang plano. Dito ka na lang muna sa bahay namin sa loob ng 1 linggo." Na parang ang buhay ko ay kanya para ischedule, may kung anong naputol sa loob ko. Ipinaalala ko sa kanya na bayad na ang lahat, na hindi ito refundable, na kailangan ko ang pahingang ito. Hindi siya umatras kahit 1 segundo. Agad siyang gumamit ng guilt trip, sinasabing nag-cancel ang kanilang yaya na masyadong mahal ang daycare para sa 1 buong linggo, na sila ni Danilo ay deserve ang isang maliit na bakasyon sa isang resort at dapat gusto ko silang tulungan. Nagmungkahi ako ng mga app kung saan makakahanap ng mga pre-screened na yaya. Nag-alok akong tulungan siyang maghanap ng option. Sinabi ko pang mag-aambag ako ng pera kung usapang gastos. Pinutul niya ako sa pagsasabing, bakit ako magbabayad sa estranggero kung ang sarili kong kapatid ay nakaupo lang dyan at walang ginagawa? Nakaupo lang at walang ginagawa. Ganoon ang tingin niya sa buhay ko. Hindi ang mga gabing puyat sa mga event. Hindi ang mga weekend na nakatayo ako para masiguradong maayos ang kasalan ng ibang tao. Hindi ang mga buwan ng pagpapaplano para mabigyan ang sarili ko ng 1 linggong bakasyon. Basta lang, walang ginagawa. At lahat ng ito ay dahil sa wakas ay nagsabi ako ng hindi. Hindi nang tagal ang katahimikan pagkatapos ng tawag na iyon. Kinabukasan ng gabi, habang tinatapos ko ang isang event timeline sa aking laptop, umilaw ang telepono ko at lumabas ang pangalan ni nanay. Alam ko na kung paano tatakbo ang usapang iyon. Sinagot ko pa rin. Hindi na siya nag-abalang magkamustahan. "Clara?" Sabi niya sa matigas na boses na ginagamit niya kapag nakapagdesisyon na siyang mali ako. "Kakatawag lang ng ate mo sa akin na umiiyak. Anong nangyayari?" Sumandal ako sa aking upuan at tumingin sa kisame. Gusto niyang i-cancel ko ang biyahe ko at bantayan ng mga bata para makapunta sila ni Danilo sa isang resort. Sabi ko, ayaw ko. Hindi man lang hinintay ni nanay ang dulo ng pangungusap ko. "I-cancel mo ang biyahe." Sabi niya na parang inuutusan lang akong bumili ng gatas pa uwi. Pamilya ang nauuna. Maari ka namang pumunta sa dagat sa ibang pagkakataon. Tumawa ako ng bahagya dahil kung hindi, baka umiyak na ako. Ilang buwan ko na itong pinaplano, Nay. Hindi ko ito basta-basta maililipat. Bayad na ang lahat. Pinapatay ko ang sarili ko sa trabaho. Kailangan ko ito. Bumuntong hininga siya sa disapuntadong paraan na mas maraming sinasabi kaysa sa anumang salita. "Pagod na ang ate mo. May 2 siyang anak, full-time na trabaho at bahay na pinapatakbo. Ikaw, may trabaho ka at apartment. Dalaga ka. Flexible ka. Ito ang ginagawa ng pamilya. Nagtutulungan tayo." Bago pa ako makasagot, narinig ko ang click ng isa pang teleponong itinaas at ang boses ni tatay ay sumali sa linya. "Totoo ba ito?" tanong niya. "Nalululod na ang ate mo at tumatang ikang tumulong dahil gusto mo lang magbakasyon?" Nagnangit-nangit ang bagang ko. "Hindi yan ang nangyayari. Ilang taon na akong tumutulong. 1 beses lang akong nagsasabi ng hindi. 1 linggo lang." "1 linggo ng pagiging makasarili mo," balik niya. "Hindi kita pinalaki para unahin ang sarili mo kaysa sa pamilya." Si Melba ay nandoon, nagtatrabaho, nagpapalaki ng 2 bata at ikaw ay tatakbo sa Palawan para uminom ng cocktail sa tapat ng dagat.
Ano ang itsura niyan? Nararamdaman ko ang pag-init ng aking mukha kahit hindi nila ako nakikita. Ang itsura niyan ay isa akong ganap na babae na pinapayag ang gastusin ang sariling pera sa isang bagay na kalahating taon ko nang pinaplano. Sabi ko, sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses. Ang itsura niyan ay mahal ko ang aking mga pamangkin at napatunayan ko na yan ng paulit-ulit. Pero hindi ako ang kanilang magulang. Sumingit ulit si nanay. Clara, i-cancel mo nga lang ang flight. Pwede mo namang makuha ang credit. Maaari kang pumunta sa ibang pagkakataon. Kailangan ka ng ate mo ngayon. Sinabi niya ito na parang ito ang pinaka-obvious na sagot sa mundo. Na parang walang mga non-refundable bookings at mga leave sa trabaho. At ang katotohanan ng isang stress na lang ay bibigay na ako. Tumingin ako sa maliit na drawer sa aking sideboard kung saan nakatago ang 2 sobre, ang sorpresa na ilang linggo ko nang itinatago. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis na naririnig ko na sa aking mga tainga. Alam niyo ba? Sabi ko ng dahan-dahan. Meron akong gustong sabihin sa inyo. Lumakad ako, binuksan ang drawer, at hinawakan ang mga sobre kahit hindi nila ako nakikita. Ang biyaheng ito, hindi lang ito para sa akin. Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni tatay. Huminga ako ng malalim. Bumili ako ng 3 tiket. Nag-book ako ng mas malaking kwarto. Ang plano ay isasama ko kayong 2 ni nanay. Isusurpresa ko sana kayo. Akala ko kailangan nyo rin ng pahinga. Ang katahimikan sa pagkakataong ito ay iba. Naiisip ko silang nagtitinginan sa isa't isa. Si nanay ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Ikaw? Ginawa mo yun? Oo, sabi ko. Gusto ko lang gumawa ng maganda para sa inyo. Ilang taon na kayong walang totoong bakasyon. Akala ko pwedeng tayong 3 na lang muna. Tumikhim si tatay. Nang muli siyang magsalita, wala na ang galit. Nagsimula na siyang magtanong. Kailan ang flight? Anong hotel? Anong gagawin natin doon? Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa harbor cruise na nabook ko, ang dinner reservation sa tabi ng dagat, ang maliit na kainan ng inasal na pinupuri ng lahat. Sa oras na natapos ang tawag, excited na si nanay. Nagbibiro na si tatay tungkol sa pagbili ng sombrero. At kahit isang beses, hindi na nila ako inutusang mag-cancel. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-vibrate ang telepono ko sa text mula kay Melba. Galing mo, sulat niya. Binabayaran mo sila ng plane tickets. Ngayon, alam ko na kung nasaan ako lulugar. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal. Ang mga daliri ko ay nakalutang sa keyboard, handang magpaliwanag, magtanggol sa sarili. Ipaalala sa kanya na ito naman talaga ang plano sa simula pa lang. Pagkatapos ay inilapag ko ang telepono. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagpaliwanag. Hindi ako nakipagtalo. Hinayaan ko siyang magalit at itinuloy ko ang aking plano ng walang pagbabago. Hindi ako magsisinungaling. Nang sa wakas ay lumapag ang eroplano sa Palawan, inaasahan ko nang mag-iilaw ang telepono ko sa huling sandali ng guilt bomb mula kay Melba. Sa halip, ang tanging natanggap ko ay ilang email sa trabaho at text mula sa tatay ko na nagsasabing, "Kararating lang din namin. Magkita tayo sa hotel." Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hinayaan ko ang sarili kong matuwa. Sa hotel, habang pinapanood ko ang aking mga magulang na naglalakad sa lobby, dala ang kanilang maliliit na bag, tumitingin sa paligid na parang mga bata sa kanilang unang field trip. Sulit ang bawat pagtatalo. Paulit-ulit na sinasabi ng nanay ko na masyadong maganda ang lugar at nagbiro ang tatay ko
na hindi na siya aalis kung libre ang almusal. Noong unang gabi, naglakad kami sa tabing dagat habang ang langit ay nagiging kulay rosas at ginto. Humihinto ang aking mga magulang sa bawat ilang hakbang para ituro ang mga bangka o mga ibon. Sa hapunan, sinubukan ni nanay ang grilled seafood sa unang pagkakataon at idineklara na mali ang naging buhay niya noon dahil ngayon lang niya ito natikman. Umorder si tatay ng inumin na may maliit na payong at nagpanggap na hindi niya gusto, pero kitang-kita na ninanamnam niya ang bawat higop. Sa gitna ng pagtawa sa kanila, sinisilip ko ang aking telepono. Wala mula kay Melba. Walang sana mag-enjoy kayo. Walang passive-aggressive na komento. Wala lang talaga. Sa ikalawang araw, nang magpunta kami sa harbor cruise na nabook ko, tumayo si nanay sa gilid ng bangka habang humahampas ang hangin sa kanyang buhok. Makinang ang mga mata at bumulong, "Salamat anak. Hindi ko akalain na kailangan ko pala ito." Kumuha si tatay ng mga 100 malalabong litrato at patuloy na nagsasabi, "Hindi ako makapaniwalang nandito talaga tayo." Nung gabing iyon, nag-post si nanay ng isa sa mga hindi gaanong malabong larawan naming tatlo sa Facebook na may simpleng caption na, "Palawan kasama ang anak ko," at isang heart emoji. Nakita ko ang mga pinsan at lumang kaibigan ng pamilya na nag-comment, nagsasabing ang ganda namin tingnan. Hindi kailanman lumabas ang pangalan ni Melba, pero alam kong makikita niya yon. Sinabi ko sa sarili ko na ang katahimikan ay nangangahulugang nahimasmasan na siya. Siguro ay nahihiya siya. Siguro napagtanto niya na sumobra siya. Pero sa mga tahimik na sandali, habang nakahiga sa kama sa hotel at naririnig ang ugong ng aircon, hindi ko maalis ang pakiramdam na hindi pa ito tapos. Hindi si Melba ang tipo ng tao na basta na lang nagpapalampas. Gayunpaman, isinantabi ko ang isipang yon. Magpunta ako sa beach kasama ang aking mga magulang. Pinanood ang aking tatay na pilit na itinataas ang kanyang pantalon sa halip na bumili ng trunks. Hinayaan ng nanay ko na kalad ka rin ako sa mga souvenir shop para tumingin ng mga mug at magnet. Sa loob ng 1 linggo, hinayaan ko ang sarili kong maging anak at turista sa halip na on-call na yaya. Sa huling araw, gumaan na ang aking pakiramdam. Ang otak ko ay tumigil na rin sa pag-iisip tungkol sa trabaho at drama. Sa flight pa uwi, nakatulog si nanay sa aking balikat at mahimbing na naghihilik si tatay sa kabilang upuan. At natatandaan ko ang pag-iisip na siguro ay mas maraming naayos ang biyaheng ito kaysa sa inaasahan ko. Ang pakiramdam na yon ay tumagal hanggang sa huminto ang aking rideshare sa harap ng aking gusali sa Quezon City. Ang lobby ay pareho pa rin. Ang amoy ng hallway ay ganoon pa rin. Hinila ko ang aking maleta papunta sa aking pinto. Pinindot ang code at itinulak ito ng buksan ng may otomatikong galaw ng isang taong pauwi na. Pagkatapos ay talagang tumingin ako sa loob. Ang aking sala ay parang binuhat at inalog. Ang mga unan ng sofa ay nasa sahig. Ang mga drawer ay bahagyang nakabukas. Ang isang lamp ay nakatabingi. Mula sa kinatatayuan ko, nakikita kong bukas ang pinto ng aking kwarto. Ang aking jewelry box ay nakataob sa dresser. Ang mga laman nito ay nagkalat. Sa loob ng 1 segundo, ayaw tanggapin ng otak ko ang nakikita ko. Nakatayo lang ako doon. Hawak pa rin ang hawakan ng maleta. Naririnig ang tibok ng sarili kong puso. Nagbakasyon pa rin ako kahit sinabi ng lahat na wag. At habang wala ako, may isang bagay o isang tao na sumiguro na magbabayad ako para dito. Sa isang sandali,
Seryoso kong inisip na baka nakalimutan ko lang maglinis bago ako umalis. Ganun katindi ang pakikipaglaban ng otak ko sa nakikita ng aking mga mata. Pagkatapos, ang mga detalye ay nagsimulang hindi magtugma. Ang drawer sa ilalim ng TV kung saan ko itinatago ang aking pasaporte ay nakabukas ng masyadong malayo. Ang pinto ng coat closet ay bahagyang nakabukas. Isang manggas ng winter jacket ang naipit sa frame na parang may nagmabilis na isara ito. Nanuyo ang aking lalamunan. Binitawan ko ang aking maleta at dahan-dahang lumakad na parang ang mabilis na paggalaw ay magpapalala sa lahat. Ang aking work laptop ay wala sa coffee table kung saan ko ito iniwan. Ang charging cable ay nakalaylay sa gilid na parang may humila nito ng mabilis at hindi na nag-abalang i-coil ito. Sa aking kwarto, ang jewelry box na ibinigay sa akin ni nanay para sa aking ika-25 kaarawan ay nakahiga sa gilid nito. Walang laman ang maliliit na velvet slots. Ang itaas na drawer ng aking dresser ay bukas. Kalahating nakalabas ang mga damit. Dumiretso ako sa maliit na drawer sa ilalim ng aking TV kung saan ko itinatago ang mahahalagang dokumento at ang aking pasaporte. Wala na. Iyon ang sandali na talagang nanghina ang aking sikmura. Hindi lamang ito isang magulong paghahanap. Kung sino man ang nandoon, ay alam kung saan eksaktong titingin. Nakatayo ako doon na nanghinginig at pagkatapos ay isang isipan ang dumaan sa aking pagkataranta. Ang mga kamera. Matapos ang isang takot sa break-in sa aming gusali noong nakaraang taon, nagpalagay ako ng maliit na Nest camera sa sulok ng sala at isa pa sa hallway na nakatutok sa aking pinto. Ang mga ito ay para lamang sa kapayapaan ng isip. Ngayon, ang mga ito na lamang ang tanging nagpapanatili sa akin na hindi tuluyang bumigay. Ang aking mga kamay ay medyo nang hinginig habang inilalabas ko ang aking telepono at binubuksan ang app. Nirewind ko ang video sa loob ng linggong iyon hanggang sa nakita ko ito. Martes ng hapon, ikalawang araw ng aking biyahe. Ang timestamp ay nagniningning sa screen habang bumubukas ang pinto. Lalo akong lumapit. Inaasahan ng isang estrange na naka-hoodie o baka isang taong nakamaskara. Isang bagay na may katuturan. Sa halip, pinanood ko ang sarili kong kapatid na pumasok sa aking apartment. Si Melba ay pumasok na parang sa kanya ang lugar. Naka-leggings at isang oversized na sweatshirt. Nakilala ko ang kanyang buhok na nakapusod ng magulo. Sa video, hindi siya mukhang kinakabahan. Hindi siya mukhang nagmamadali. Isinara niya ang pinto sa likod niya, inihagis ang kanyang mga susi sa aking entry table at dumiretso sa aking kusina. Pinanood ko siyang binuksan ng aking fridge, kumuha ng inumin, humigop ng mahaba na parang kararating lang niya galing sa trabaho. Pagkatapos ay lumakad siya sa sala. Kinuha ang aking laptop, binuksan ito, may itinitype, at inilapag ulit. Pagkalipas ng ilang segundo, tumingin siya sa camera, diretso dito. Walang gulat, walang sorpresa. Isang patag at inis na tingin lang, na parang ang camera ay isang istorbo lang. Pagkatapos ay lumabas siya sa frame. Inilipat ko sa sala camera. Nandoon na naman siya. Binubuksan ang mga drawer, itinataas ang mga unan. Hinahalungkat ang aking sideboard. Pumasok siya sa aking kwarto. Bumalik dala ang aking jewelry box, naupo sa sofa, at nagsimulang mamili. Itinataas ang mga alahas. Itinatabi ang ilan sa isang maliit na bunton. Nang tumayo siya, ang bunton ay napunta sa kanyang tote bag. Maya-maya, hinila niya ang drawer sa ilalim ng TV kung saan ko itinatago ang aking pasaporte. Tiningnan ito. Inilabas ang pasaporte. Tiningnan sandali. At pagkatapos ay inihulog sa parehong bag kasama ang mga alahas at laptop.
Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo doon na pinapanood ang sarili kong kapatid na kalmadong ninanakawan ng aking buhay. Pero sa isang punto, talagang nanghina ang aking mga tuhod at kailangan kong maupo. Hindi ito isang estranjero. Hindi ito isang desperadong magnanakaw. Ito ang taong kakatapos lang gumugol ng isang linggo sa pagsasabi sa lahat na hindi ko pinapahalagahan ang pamilya. Ipinost ko ang video. Huminga ng malalim na parang lumulunok ng basag na salamin at ginawa ang tanging bagay na may katuturan. Tinawagan ko ang mga pulis. Nangiinig ang boses ko habang ipinapaliwanag na nagkaroon ng break-in at mayroon akong video. At kilala ko ang tao. At gusto kong magsampa ng kaso. Pagkatapos kong ibaba ang tawag sa dispatcher, tinawagan ko ang aking mga magulang. Nang dumating sila at ipinalabas ko ang video sa aking TV, napahawak si nanay sa kanyang bibig. Pinanood niya si Melba habang namimili sa aking mga alahas. Nakita niyang isinilid nito sa bag ang kwintas na ibinigay sa akin ni nanay at talagang napapaatras siya. Ang tatay ko ay hindi nagsalita. Ang kanyang bagang ay nagnit-nit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen habang ang pang-anay nilang anak ay ninanakaw ang aking buhay. Paisa-isang bagay. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko ang aking mga magulang na nakita si Melba ng malinaw at nakita ko ang kanilang mga muka na gumuho ng mapagtanto nila na sa pagtawag sa akin na makasarili, ang maling anak ang kanilang ipinagtatanggol. Dumating ang mga opisyal ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Dalawa sila. Maayos ang uniforme. Ang mga kamay ay malapit sa kanilang sinturon. Ang mga mata ay nagmamasid sa aking apartment sa parang sanay na silang makakita ng mas malala pa. Isinama ko sila sa bawat kwarto. Itinuturo kung ano ang nawawala, kung ano ang wala sa lugar, kung ano ang dapat nandoon pero wala na. Pagkatapos ay naupo kami sa aking sofa at ipinalabas ko ang video sa aking TV. Pinanood nila ito ng tahimik. Nang lumabas ang mukha ni Melba sa frame, malinaw na malinaw, tiningnan ako ng isa sa kanila. "Sabi mo, kapatid mo ito?" tanong niya. "Oo," sabi ko. Ang salita ay parang lasang kalawang. "Nagkaroon ba siya ng permiso na pumunta dito kapag wala ka sa bahay?" "Dati," sabi ko. "Binigyan ko siya ng susi ilang taon na ang nakakalipas para sa emergency. Binawi ko yon noong nagsimula siyang gamitin ang bahay ko bilang drop-off spot nang hindi nagtatanong. Pinalitan ko ang lock. Wala siyang dahilan para magkaroon ng susi ngayon." Tumanggo siya ng dahan-dahan. "At sigurado ka bang gusto mong ituloy ang kaso?" Naisip ko ang guilt trip tungkol sa pag-aalaga ng bata. Naisip ko ang aking mga magulang na nagsasabi sa akin na i-cancel ang aking biyahe. Tinatawag akong makasarili. Naisip ko ang aking pasaporte sa kanyang bag, ang aking work laptop, ang aking mga alahas. Ang paraan ng pagtingin niya ng diretso sa kamera na parang hinahamon akong gumawa ng hakbang. "Sigurado ako," sabi ko. Ang sumunod na ilang araw ay parang malabong alaala ng mga salaysay, mga form, at mga tawag sa telepono. Ang mga detective ay nakakuha ng warrant para halughugin ang kanyang bahay sa probinsya. Natagpuan nila ang aking laptop sa isang closet. Burado na ang laman, pero traceable pa rin. Ang serial number ay tumugma sa aking purchase receipt. Natagpuan nila ang aking pasaporte sa isang drawer sa kusina na parang kung anong random na bagay lang na nakakalat. Natagpuan nila ang kwintas na ibinigay sa akin ni nanay para sa aking kaarawan na nakasiksik sa likod ng jewelry box ni Melba. Nang dalhin nila siya sa presinto, base sa sinabi sa akin ng detective, sinubukan niya munang ispin ang kwento.
Sinabi niya na tinitingnan lang niya ang bahay ko habang wala ako, na nanghihiram lang siya ng ilang gamit hanggang sa makabalik ako, na naghahati kami sa lahat bilang magkapatid at ito ay isa lamang maling pagkakaintindi na pinalaki lang. Pagkatapos ay ipinakita nila sa kanya ang video. Sabi ng detective, nagbago ang mukha niya nang makita niya ang sarili niya sa screen. Hindi sa parang gulat ng isang taong na huling gumagawa ng isang bagay na pinagsisihan niya, kundi sa galit na paraan ng isang taong inis dahil kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Ipinipilit pa rin niya na ito ay usapang pamilya na hindi dapat isinasali ang mga pulis. Masyado nang huli para doon. Kumalat ang balita ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang kanyang manager sa malaking department store ay nakabalita tungkol sa pag-aresto bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Melba na sabihin ang kanyang bersyon. Sinuspinde siya at pagkatapos ay tahimik na tinanggal. Tila ang mahuli sa kamera na nagnanakaw sa isang kamag-anak ay hindi magandang tingnan para sa isang taong may access sa inventory at pera. Nang dumating ang araw ng korte, naupo ako sa isang panig ng silid kasama ang aking mga magulang. Si Melba ay naupo sa kabila kasama ang kanyang abogado mula sa PAO. Ang bagang ay nakatigas. Ang mga mata ay nakatingin sa harap. Kailangan niyang mag-plead sa isang mas mababang charge, pero nasa record pa rin niya ito. Burglary, theft, restitution, community service, isang panahon ng probation, at isang no-contact order para sa akin kahit sa sandaling panahon. Tinanong ng judge kung meron siyang gustong sabihin. Sa wakas ay humarap si Melba sa courtroom. Pagod lang ako, sabi niya. Ginagawa ko ang lahat. Nagtatrabaho ako. Nag-aalaga ako ng mga bata. Ang asawa ko ay laging wala. Si Clara ay nakakapaglibot. Nagpapaplano ng mga party at nagbabakasyon. Gusto ko lang na maintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng isang bagay tulad ng pagkawala ng aking kalayaan. Wala ni isang salitang patawad. Walang pahiwatig na may nakita siyang mali sa pagpasok sa aking tahanan at pagtrato sa aking mga gamit bilang pambayad sa pagtanggi kong mag-alaga ng bata. Habang nakaupo doon at pinapakinggan siyang tawagin ang buhay ko na pakikipaglibot, naririnig siyang ipininta ang sarili niya bilang biktima ng aking mga boundary. Naging malamig ang pakiramdam ko. Pinunasan ni nanay ang mga luha sa kanyang muka. Tumingin si tatay sa sahig na parang gusto niyang lamunin siya nito. Nang ibaba ang sentensya, walang dramatikong hiyawan, walang meltdown na parang sa pelikula, mga detalye lang. Ilang buwang probation, isang bahagi ng kanyang sahod ang mapupunta sa restitution kapag nakahanap na siya ng bagong trabaho, mandatory counseling, isang restraining order, at isang hindi masabing katotohanan na namayani sa aming lahat. Kahit matapos ang kanyang sentensya, wala nang babalik sa dati sa pagitan naming dalawa. Sa mga linggo matapos ang korte, ang lahat ay naging tahimik sa paraang hindi pakiramdam ng kapayapaan, kundi ng pagkatapos ng bagyo. Parang may humugot ng power cord ng aming pamilya, at lahat kami ay naglalakad sa dilim, nagpapanggap na nakakakita pa rin kami. Tinapos ni Melba ang kanyang probation at community service sa isang lugar na malayo sa buhay ko. Hindi ko siya kinausap. Hindi ko magagawa kahit gusto ko. Ang no-contact order ay nangangahulugang walang tawag, walang text, walang aksidenteng pagkikita, walang pagpapakita sa pinto ko, dala ang mga bata bilang dahilan. Paminsan-minsan, babanggitin siya ng aking mga magulang sa mga usapan. Kung paano siya nagrereklamo sa pagpulot ng basura sa gilid ng kalsada. Kung paano niya sinabi sa counselor na walang mali sa ginawa niya. Kung paano pa rin niya ipinipilit na dapat ay naging usapang pamilya na lang ito. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na nag-iilaw ang telepono ko sa huling sandaling, "Uy, pwede mo bang bantayan ang mga bata?"
o mga hiling na puno ng guilt na nakatago bilang pabor. Pumasok ako sa trabaho, nagpatakbo ng mga event, hinarap ang mga stress na bride at conference organizers, at kapag umuwi ako, ang apartment ko ay apartment ko lang. Walang mga laruan na naiwan sa sahig, walang sipik up sa lababo mula sa isang hindi planadong pag-iwan ng bata. Walang pakiramdam na sa anumang sandali ay maaring mabulabog ang aking gabi. Ang dami ng mental space na nabuksan nang hindi ko na kailangang maghanda para sa susunod na healing ay talagang nakakagulat. Dahil sa lahat ng bakanteng puwang na yon, kailangan kong malaman kung ano ang gagawin sa sarili ko bukod sa paghihintay ng drama. Sumali ako sa isang support group online, isang maliit na sulok ng internet para sa mga taong humaharap sa nakakalason o mapanirang dynamics ng pamilya. Noong una, nagbabasa lang ako. Nag-scroll ako sa mga post mula sa mga taong may mga magulang na pinag-aaway ang mga magkakapatid. Mga kapatid na itinuturing ang pagiging single mo bilang isang debit card na maaari nilang iswipe tuwing kailangan nila ng libreng trabaho. Sunod-sunod na kwento ang narinig kong pamilyar. Ang pinsan na tumatawag lang kapag kailangan ng pera. Ang kapatid na inaasahan ang kanyang kapatid na iwan ang lahat para sa kanyang mga anak dahil wala pa naman siyang totoong pamilya. Parang may kumuha ng mga piraso ng buhay ko at isinalin ang mga ito sa boses ng ibang tao. Sa huli, nagsimula na rin akong magbahagi. Hindi ang buong kwento agad, paisa-isa lang. Kung paano ang flexible mo naman ay naging code para sa hindi mahalaga ang mga plano mo. Kung paano ang bawat hindi ay may kasamang pangaral. Kung paano pumasok ang ate ko sa bahay ko gamit ang ekstrang susi at lumabas dala ang aking pasaporte. Hindi sinabi ng mga tao na sumobra ako. Hindi nila tinanong kung bakit hindi ko nalang pinalampas alang-alang sa pamilya. Gumamit sila ng mga salitang tulad ng boundary stomping, entitled, at emotional manipulation. At sa unang pagkakataon, ang mga salitang iyon ay hindi naramdamang masyadong malupit. Naramdaman ang mga itong tama. Samantala, ang relasyon ko sa aking mga magulang ay nagsimulang magmukhang iba. Tuwing linggo, nagsimula na silang magmaneho papunta sa lungsod ng mas madalas. Nagrereklamo sa presyo ng parking, pero pumupunta pa rin. Minsan ay pumupunta kami sa isang ordinaryong kainan malapit sa tinitirhan ko. Minsan ay nagluluto ako ng simple at kakain kami sa aking maliit na mesa sa kusina. Magrereklamo ang tatay ko sa traffic sa highway. Magtatanong naman ang nanay ko ng 1,000,000 katanungan tungkol sa kung anong event ang meron ako sa linggong iyon. Paminsan-minsan sa gitna ng pag-aabot ng salad o pagbubuhos ng tsaa, ang isa sa kanila ay tatahimik at magsasabi ng tulad ng, "Sobra kaming humihingi ng paumanhin na hindi ka namin pinakinggan agad." O kaya, "Hindi ako makapaniwalang tinawag ka naming makasarili." Ang unang ilang beses, ang mga komentong iyon ay mas masakit kaysa sa nakakagaan ng loob. Gusto ng isang bahagi sa akin na sumagot ng, "Sana naniwala na kayo sa akin nung salita ko pa lang ang pinanghahawakan ko." Pero alam ng isa pang bahagi ko na kahit papaano ngayon ay nakikita na nila ito para sa kanilang sarili, nang hindi ko na kailangang pilitin ang sarili ko para lang mapatunayan ito. Hindi ako sigurado kung ang sama ng loob ay tuluyang mawawala, pero nararamdaman ko ang pagluwag ng kapit nito. Hindi na ako bumalik sa pagiging on-call na yaya. Kahit matapos ang no-contact order, pinanatili ko ang aking hangganan. Nagpadala ako ng mga regalo sa kaarawan para sa aking mga pamangkin sa pamamagitan ng padala. Mga libro, maliliit na craft kits, mga bagay na hindi magagamit ng kanilang nanay bilang sandata. Pero hindi ako pumunta sa bahay nila. Hindi ako naupo sa sofa ni Melba at nagpanggap na hindi ko natatandaan ang laptop ko na nasa closet niya.
ang pasaporte ko sa kanyang drawer. Ang mga batang yun ay hindi karapat-dapat parusahan dahil sa mga desisyon ng kanilang ina. Pero hindi ko rin deserve na bumalik sa isang sitwasyon na napatunayan ng hindi ligtas para sa akin. Ang mahalin sila at protektahan ang sarili ko sa parehong pagkakataon ay isang kakaibang balanse. Pero isa itong handa ko ng panghawakan. Ang pinakamalaking aral sa lahat ng ito ay pangit at simple. Ang pamilya tayo ay hindi isang libreng pass. Hindi nito binubura ang batayang respeto. Hindi nito ibig sabihin na may utang kang oras, pera, mental health, o ang mga susi ng iyong pintuan sa isang tao dahil lang magkapareho kayo ng dugo. Ang totoong pamilya, kamag-anak mo man o hindi, ay hindi ka parurusahan dahil sa pagkakaroon ng sarili mong buhay. Maaring ma-disappoint sila minsan. Siyempre, maaring hilingin nila na sana ay iba ang naging desisyon mo, pero hindi sila man loloob sa bahay mo para lang magpakitang gilas dahil naglakas loob kang maghindi. Ang pagtawag sa pulis sa sarili kong kapatid ay isa sa pinakamahirap na desisyon na ginawa ko. At may mga araw pa rin na sana ay hindi na ako nailagay sa posisyon para gawin yon. Pero tuwing binubuksan ko ang aking pinto ngayon at alam ko kung sino ang may access sa aking espasyo, tuwing nagsasabi ako ng hindi sumusulat ng mahabang paliwanag para bigyang katwiran nito, alam kong tama ang ginawa ko. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi nagpapaging manhid sa iyo. Ibig sabihin nito ay napagtanto mo na sa wakas na ang iyong kaligtasan at katinuan ay mahalaga. Kahit na ang taong nananakit sa iyo ay kapareho mo pa ng apelyido. At kung may isang tao sa inyong pamilya na nasa kalagayan ko, kung ang sarili mong kapatid ay pumasok sa iyong bahay dahil ayaw mong magbantay ng bata at itinuring ang lahat ng pag-aari mo bilang pambayad sa kanyang galit, ano ang sasabihin mo sa kanila na gawin? Talaga bang hihilingin mo sa kanila na magpatawad at makalimot alang-alang sa pamilya? O merong linya na kapag tinawid ay nangangahulugang wala ng paraan para bumalik sa dati? Ang aming team sa Revenge Mangan ay dedikado sa paggawa ng makabuluhan, emosyonal at kwentong nakabase sa script na nagpapanatili sa mga manonood na engaged habang nananatiling makatotohanan. Ang lahat ng aming mga kwento ng paghihigante ay ganap na katang-isip at nilikha na may layuning magbahagi ng mga aral sa buhay at positibong pang-edukasyon na mensahe sa aming madla. Ang script na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga personal na hangganan na nagpapakita sa mga manonood na ang pagsasabi ng hindi, kahit sa pamilya, ay minsan kinakailangan para sa mental health at kaligtasan. Itinuturo din nito na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa manipulasyon o pang-aabuso, at ang mga aksyon ay may tunay na kahihinatnan kahit sa loob ng isang pamilya. Sa pamamagitan ng kwentong ito ng paghihigante sa pamilya, ang mga manonood ay hinihikayat na magmuni-muni sa respeto, responsibilidad, at kung ano ang dapat na maging itsura ng isang malusog na relasyon sa pamilya.